Pag-usapan po natin, kaibigan, ito, ang daming may ganitong problema. Kasama ako, makabag ang tiyan, mahangin ang tiyan, masakit ang tiyan, paikot-ikot, bloated, malaki ang tiyan, di ba tayo masyado malakas kumain. So, magtuturo tayo ano ang dahilan nito, ano mga home remedies na magagawa natin sa bahay. Gas and bloating po tawag dyan. Ang tawag din dyan, flatulence. Ang flatulence, yung utot ng utot. Siyempre, pag magkabagantian mo yan, utot siya ng utot. Okay, so bakit utot ng utot? Maraming dahilan. Ito yung mga kaya natin baguhin. Baka lagi ka ng chewing gum, malakas manigarilyo, yung may sira ang ipin, may postiso, pwede rin. Ito, mabilis kumain. Mabilis kumain at sobra sa soft drinks. Kung mabilis ka kasi kumain, bilis mo kumain, hindi pa natutunaw hindi nadudurog maigi. Kaya pagpasok ng buo-buo na kinain nyo, nahihirapan ang tiyan. Siyempre yung tiyan, mas gusto niya yung durog na, yung lugaw, durog na, di ba? Mas kalmado siya. Tapos, ang dami mong kinain buo-buo, hindi mo nanguya, tapos ang bilis pa ng bagsak sa tiyan, hindi niya kaya. Mahihirapan siya. Kaya pag nahirapan siya, magiging gassy, masakit ang tiyan, di po maganda. Kaya dahan-dahan at ngunguyain. Isa pa, soft drinks. Pwede naman mag-soft drinks kung gusto nyo, kung wala naman kayong diabetes. Pero ayaw nga natin masyado soft drinks para hindi tumaba. Soft drinks kasi po, may bula, di ba? Carbonated drinks. Yung bumubula, pag inalog mo yan, di ba? Masarap, di ba? Refreshing. Yung bula, hangin yan So yung hangin na yan, pag ininom mo yung maraming soft drinks, kakabagin, dighay o utot. Ganun mangyayari. Meron ding kabag at mahangin na may ibang dahilan. Pakita natin, Doc Lisa. Pwedeng constipated ka. Pwedeng nagtatai. Yan, nangyari to sa akin. Nag-LBM ako. Naku, daming kabag. Grabe. Pwede rin may lactose intolerance. Yung pag uminom ng gatas, kumain ng pagkain o cake na may gatas, nagtatai. After mga 4 hours to 8 hours, meron din ako lactose intolerance pag tumatanda. Irritable bowel syndrome, tinatapik ko to, laging makuluan tiyan. Yung may GERD, pwede rin makabag. Yung may ulcer. Yung mga diabetes kasi bumabagal ang tiyan nila Bumabagal ang galaw, kaya makabag din. Eating disorder, yung mali nga mga kinakain, mabilis. Tapos meron pa mga ibang inflammatory na sakit. Alam niyo, bilang internist at cardiologist, 3 years din ako ng internal medicine. Yan ay inaaral namin lahat ng organo ng katawan, pati yung tiyan. Sabi nga ng consultant ko sa gastroenterology, the abdomen is a temple of surprises. Pag sumakit ang tiyan, medyo bilang doktor, internist, matakot ka na kasi hindi mo alam ano makikita mo Hindi mo alam Diba? Baka may seryoso, may hindi seryoso. Kaya yung iba, pag ino-operahan, masya-shock na lang. Ay, ito pala yung dahilan. Pero yung mga kabag-kabag, hindi naman tayo dapat matakot. Kaya tinuturuan natin ng home remedies na makukuha dito. Ano ang difference ng IBS tsaka kabag lang? IBS, ito yung problema ko. Ang IBS, stress-related to Yung IBS, sobrang sakit ang tiyan, paikot-ikot, iba't ibang, ganyan po. Nag-i-spasm. Focus mo, Doc Lisa. Nag-i-spasm yung colon, parang humihilab Kaya napakasakit, stress. Mas malala to. Pag gas-related, kung kabag lang, baka may kinain ka na kakabag, mabilis kumain, nasobrahan ng mga beans at mga broccoli, constipated ka, kaya ayaw lumabas yung dumi, paikot-ikot yung hangin, tapos utot ka ng utot. Yan. Ang pag utot ba ng utot, masama ba kung mabaho? Actually, hindi naman masama kung mabaho ang utot. Depende sa kinain mo yun Paano natin babawasan yung pagkabag sa natural remedy natin, So, una-una, healthy ang fiber. Mamaya tuturo ko sa inyo. Healthy ang gulay. Pero wag lang sobra agad-agad. Pag binigla mo kasi yung fiber, makabag din. Sigarilyo, kung pwede daw, wag mag-straw. Kasi pag nag-straw, medyo nalulunok mo yung hangin din Wag hihiga agad tapos kumain. Lakad-lakad para lumabas yung kabag. Soft drinks, bawasan. Basta carbonated. Maraming tubig. Gusto ko nga medyo maligamgam o mainit na tubig. Mas maganda sa tiyan. Mas exercise para gumalaw-galaw ang tiyan, hindi maipon ang hangin. At dahan-dahan ng pagkain.
Carbohydrates, huwag din masyado matatamis. Yung mga ganitong fast food kasi parang hindi rin ganun kaganda sa tiyan. At isa pa, huwag yung salita ng salita, di ba? Okay naman magkwentuhan, pero kung kain, kwento, nalulunok mo yung hangin eh. Pag naswallow mo yung hangin, makabag din, di ba? Kaya pagkain, pag chismis. Lalo na kung may kabag kayo. Ito, gas. Pwede mo iutot, pwede mo idumi, pwede ang hot water, hot tea, pwede lagyan ng hot bag, mainit. Nakakakalma din, para hindi masakit. Hinga malalim. Meron ding mga tableta para sa kabag, pero para sa akin personally, kung malala na yung kabag nyo paulit-ulit, sige, konsulta kayo sa doktor, baka bigyan kayo para sa kabag. Pero sa akin, mas gusto ko itong mga diet changes at merong mga exercise at position, baka makuha na dun kaysa tableta agad tayo. Gas-promoting foods, tingnan nyo yung diet nyo. Kung sobra kayo sa beans, healthy kasi ito Actually, ang healthy diet, nakakakabag talaga Pero okay lang konting kabag kung healthy naman So, konting bawas lang. Okay? Sa broccoli, konting bawas lang. Kung meron kayong lactose intolerance, like ako, may lactose intolerance, iwas ako sa mga gatas. Sa prutas, depende. May nagsasabi na yung apple and pear parang mas makabag. Depende sa iyo. Kung sa inyo mas makabag to, ditigil. Pero kung hindi naman, okay lang naman. Yung mga artificial sweeteners, yung pampatamis, nakakakabag din siya. Ito pa yung mga bawal. Ulitin ko Sobra daming beer. Kasama ang beer. Basta carbonated, yung bumubula. Chewing gum, sigarilyo. Ito ang gagawin natin. Okay? Exercise palagi. Mas gumagalaw ang katawan, mas gumagalaw bituka, mas napapas mo yung hangin, mas maganda. Hindi naiipon, hindi naiimbak yung dumi, hindi naiimbak yung hangin. Dahan-dahan na pagkain, tulad ng turo ko sa'yo. Pagkakain, pwedeng pa konti-konti para hindi mabigla ang tiyan. Dahan-dahan. Tapos, kukonsulta sa doktor pag tuloy-tuloy ang sintomas. Pagdating sa carbohydrates, pwede naman, simple carbohydrates yan. Potatoes, rice, saging, lettuce, citrus fruits, imbis na gatas, pwede yogurt. Ito medyo healthy ito. Pwede rin ang probiotics. Pero mga probiotics Depende po sa inyo. Tingnan nyo kung saan kayo nakakabag. Pero karamihan mabilis kumain. Ang fiber, healthy. Gusto natin kumain ng mataas sa fiber. Pero, ang tip, huwag bibiglain. Minsan dati nag-brown rice kami nag-LBM din ako So, kung magba-brown rice ka, konti-konti, white rice, konting brown rice, hanggang masana yung tiyan mo sa fiber. Kasi fiber nga, maganda nga to, pampababa ng cholesterol, healthy. Kaya lang pag binigla mo lang, makabag. Okay, ito mga whole wheat bread, oatmeal, gulay, healthy yan, high fiber, vegetables, di ba? Pero unti-unti ang pag-introduce kung may kabag kayo. Foods for bloating, ito po, nakwento ko sa inyo. Yan, kanin, saging. Ito po, ang mga home remedies natin, exercise, may tulong, galaw-galaw, at ituturo ko yung mga stretch at position na pangtanggal ng kabag. Ginawa ko to nung nag-LBM ako. Maganda po to yan. Pag inipit mo ng 10 seconds, magagalaw ang diyan. Ang purpose po kasi talaga ganito. Let's say, hirap na hirap kayo sa kabag, di ba? Like, meron ako inaalagaan, bedridden, hindi makadumi, di ba? Yung mga stroke, hindi makadumi. Kasi nga, hindi gumagalaw ang bituka Ba't hindi gumagalaw? Lagi na kasi nakahiga. Baka may hangin-hangin dito. Kaya ang ginawa ko, kabag muna tayo. Pag kabag, higa mo na flat, tapos humiga ako side. Higa kayo side. Mga 5-10 minutes. Pag galaw-galawin mo lang yung hangin. Hangin kasi akyat babayan Tapos mamaya, pag higa mo sa kaliwa, higa ka sa kanan. Mga 5 minutes lang. Tapos pwede ka dapa. Dapa gawin mo, dapa ka sa kama. Tapos gawin mo tong crunch. Maganda tong crunch. Ito, ipit mo yung tiyan. Ipit mo mga 10 seconds. Pwedeng 1 leg, pwedeng 2 legs. Diba? Meron pa mga ibang position. May mga dapa, may ikot. Basta ikot ka lang na ikot. Pag ikot ka ng ikot, tapos pwede kang dapa, ang mangyayari dyan, after, ito maganda tong pose na to. Pakita mo daw, Lisa. Yan. Pwede rin yan. Cat and camel yan Labas yung likod,
Pinapakuba, pinapababa, tapos nilalabas yung sa puwet. Ano yan, ganun-ganun yung likod. So, ginagalaw mo yung tiyan mo, mamaya magugulat ka nung ginawa ko to nung nag-LBM ako noon, daming hangin lalabas. Kasi ginalaw mo na yung tiyan mo eh. Yung hangin, umandar ng umandar yung hangin, kaliwa, kanan. So, galaw siya ng galaw. Yung peristalsis, pag galaw, lalabas. Very comfortable. Liliit ang tiyan mo, di ba? Tanggal bilbil. So, yan ang gusto natin. Huwag din masyado masikip yung pantalon para hindi siya maipit, hindi kayo mahirapan. Pwede rin tong position, tandaan nyo, gitna, side, pwedeng dapa. Basta galaw lang ng galaw. Pag ginagawa nyo to, pwede rin yan sa constipated para dumumi kayo. At bukod dito, bukod sa ikot-ikot, pwede rin itong mga massage. Pakita mo, Doc Lisa. Parang minamasahe lang yung tiyan eh. Pag masahe sa tiyan, ano lang po, ganito. Tuturo ko sa inyo. Ganito lang ang blunt. Ito ang tiyan, blunt lang. Ha? Wag patulis. Wag patulis, ha? Di mo masabi, mamaya may aneurysm dyan. Pag patulis, pumutok. Eh. May mga ganun. Kaya kami mga doktor, pag nagpe-press, ganito lang, swabe lang. Swabe lang, ganyan lang. Tapos ito, pag minamassage, pag sanay ka, ikot-ikot lang. Ano, ikot-ikutin yung sa tiyan. Okay? Ikot-ikot, minsan ginaganong-ganon sa tiyan, ikot-ikot, lalo na sa mga bedridden, ikot-ikot, kaliwa, gitna, kanan. Paggalawin ng tiyan, labas ang kabag, labas ang dumi, sobrang relax. Feeling clean, di ba? Paano kung buntis? Buntis, ganun din, Doc Lisa. Ito, buntis siya. So, wear loose clothing. Ito, ganun pa rin. Iwas stress. Dahan-dahan sa fiber. Exercise. Inom ng maligamgam na tubig. Napakaganda. Okay? Kailan pupunta sa doktor? Yan. Siyempre, lahat ng bagay, pag may danger sign, siyempre, pag dumumi, may dugo, o ibang usapan na yon. Pag sobrang tagal, 2 linggo na, kabag pa rin, di ba? Tingnan nyo, kung sobrang sakit, iba na yun. Kung namamayat, ayaw natin na mamayat, baka may nakatagong bukol dyan. Pag may lagnat, nagsusuka, ibang usapan na yun. So, kung wala naman kayong danger signs, tingnan nyo yung pagkain nyo, adjust nyo itong mga position, basta galaw-galaw lagi. Kung anong exercise gusto nyo para mas gumana ang tiyan. Exercise na napakaganda. Gagalaw ang tiyan, gagalaw ang utak, tatalino, maganda sa puso, maganda sa baga. So habang kaya pa natin, galaw-galaw para hindi pumanaw. God bless po.